Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa isang lihim na matagal nang itinagong sakit sa puso ni Eira ay biglang lumabas. At sa hindi inaasahang pagkakataon, lumala pa ito. Ang lihim na ito ay isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Isang aksidenteng hindi niya kayang harapin at isang responsibilidad na kanyang tinakasan. Nasa ilalim ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Nag-aalala si Eira na baka mawalan siya ng respeto mula sa mga tao at higit sa lahat, mawala ang mga kliyente na itinaguyod ang kanyang karera bilang isang abogado. Habang ang iskandalo ay patuloy na kumakalat, si Attorney Alon na nakitang malungkot at naghihirap si Eira ay nagpasya na maging kaibigan at magbigay ng suporta. Sa mga mata ni Eira, isang tagapagtanggol si Attorney Alon, isang taong handang magbigay ng tulong sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng pagpapakita ng malasakit, si Attorney Alon ay may ibang agenda, isang planong matagal nang inihanda. Ang kanyang layunin ay sirain ang relasyon ni Eira at ng kanyang kapatid na si Lilet Matias. Pinili ni Eira na magtiwala kay Attorney Alon. Hindi na nagbigay pansin kay Lilet, na noon pa ay nagmakaawang pakinggan ang kanyang mga paliwanag. Sa mga salitang ipinapahayag ni Attorney Alon kay Eira, isang ideya ang naipakilala kay Eira, na si Lilet ang may kinalaman sa pagkalat ng lihim na matagal nang tinatago ni Eira. Sa pamamagitan ng mga saloobin at manipulasyong binabanggit ni Attorney Alon, natutunan ni Eira na ibuntong ang kanyang galit kay Lilet. Pinaniniwalaan niyang si Lilet ang mastermind sa lahat ng pagkakalat ng lihim na iyon. Naguguluhan at puno ng takot si Eira. Kaya't pinili niyang mawala ng ugnayan kay Lilet at magpatuloy sa pagpapanggap na wala siyang kapatid. Hindi na niya pinakinggan ang mga saloobin ni Lilet at nagdesisyon na layuan muna si Lilet. Ang tanging tinanggap niyang sagot ay ang pahayag lang ni Attorney Alon, na nagsasabing wala ng ibang makikinig sa kanyang paliwanag kundi ang mga taong nakapaligid kay Eira, na ang tanging layunin ay pahirapan siya. Habang ang dalawa ay nagkakalayo, masaya si Attorney Alon sa mga nangyayari. Matapos ang ilang linggong pagpaplano at pagpapakita ng malasakit kay Eira, nagtagumpay siya sa kanyang layunin. Magkapaghinala at mag-away ang magkapatid. Alam ni Attorney Alon na ang tanging paraan para matamo ang kanyang mga nais ay ang pagsira sa ugnayan ni Eira at Attorney Lilet. Kaya't nagplano siya ng mas malalim na hakbang upang mas mapalapit kay Eira. Patuloy na pinapalakas ang mga duda at takot na nararamdaman nito sa kanyang kapatid. Ang plano ni Attorney Alon ay hindi lamang para maghasik ng galit, kundi upang matamo ang mana na nararapat kay Eira mula kay Attorney Meredith, ang kanilang ina. Pinagtagpi-tagpi ni Attorney Alon ang lahat ng detalye ng kanyang plano upang mapaghiwalay ang magkapatid at mapilitan si Eira na gawing kagalang-galang at magaan ang lahat ng aspeto ng buhay niya. Ngunit ang pinaka-importante ay ang maging solo siya sa lahat ng mana na matanggap mula sa kanyang ina, na siya lamang ang mag-aangkin, walang haharang sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin tumigil si Lilet. Patuloy siyang nagmakaawa kay Eira na pakinggan siya at pagbigyan ng pagkakataon. Hindi niya kayang makita ang kanyang kapatid na unti-unting pinapalayo at pinapaligiran ng mga kasinungalingan.
Alam ni Lilet na ang tanging paraan upang mapawi ang lahat ng hindi pagkakaunawaan ay ang makipag-usap ng tapat, upang mapatunayan kay Era na siya ay hindi kasali sa pagkalat ng mga sikreto. Si Patricia, isang kasabwat na kaibigan nitong si Atty. Alon, ay nagkaroon ng ibang plano. Hindi tulad ni Atty. Alon. Nais niyang magkaayos ang magkapatid. Alam niyang hanggat hindi magkaayos si Eira at si Lilet, ay patuloy na mawawala ang konsentrasyon ni Eira sa mga personal na bagay at hindi pa siya magiging handa na magsimula ng bagong buhay, lalo na sa pagpapakasal kay Atty. Alon. Sa kabila ng mga manipulasyon, alam ni Patricia na kailangan niyang magtulungan para mapagtibay ang pagkakasundo ng dalawa. Samantala, si Atty. Alon, sa kabila ng lahat ng nangyayari, ay nagpatuloy sa kanyang plano. Ginamit niya si Kurt, isang kaibigan ni Lilet, upang magtulungan at iset up ang pagkakasundo ng magkapatid. Sa lahat ng nangyaring ito, wala ni isa sa kanila ang alam na si Atty. Alon ay nagmamanipula lamang at pinapaligiran silang lahat ng mga kasinungalingan. Habang si Lilet ay patuloy sa pakikipaglaban para kay Eira. Si Eira naman ay unti-unting pinapalakas ni Atty. Alon ang mga negatibong emosyon at takot na nararamdaman niya kay Lilet sa mga kasinungalingang itinuturo ni Atty. Alon kay Eira. Naging mahirap para kay Eira na makita ang kabutihang naisin ng kanyang kapatid. Kaya naman napapalibutan nga itong si Eira ng kasinungalingan nitong si Atty. Alon. Hindi naman tumitigil si Lilet sa pagpapakumbaba para magkaayos silang dalawang magkapatid nitong si Eira. Dahil naniniwala nga itong si Lilet na lalambot din sa kanya si Eira. Lalo pa at alam ni Lilet sa kanyang sarili na wala talaga siyang ginagawang masama at hindi siya ang nagpapakalat ng masamang imahe dito kay Eira. Dahil nga sa pagpaplano nitong si Patricia, nagbago na rin ang plano nitong si Atty. Alon. Naisip nga ni Atty. Alon na baka tama ang lahat ng plano nitong si Patricia, na kailangang mag-focus nitong si Eira sa paglilipat ng mana sa kanya, upang sa ganon ay makapag-focus na si Eira sa darating nilang kasal. Dahil naniniwala nga itong si Atty. Alon na kung sakasakaling maging sila na ang magkatuluyan ni Eira, ay mas madali na niyang makakamtan ang lahat ng mana nitong si Eira. Ang mga labanang ito, bagamat puno ng pagkatalo at pag-aalangan, ay naglalaman ng mga mahalagang aral. Ang mga lihim na tinatago ay maaaring sumabog. Ngunit ang tanging paraan upang muling makabangon ay ang harapin ang nakaraan ng magkasama. Tila ang kwento ni Eira at Lilet ay isang paglalakbay ng pagsubok, pagpapatawad at muling pagkakasundo. Kahit na marami ang mga pagsubok at sakripisyo sa daan. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.